Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas ang ganap? Ito yung ganap mga kababayan. Former Senator Bong Revilla and his co-accused arrive at the Sandigan Bayan in Quezon City. Arraignment mga kababayan sa kasong graft in malversation. Kinuha na ng mainstream media ng reaction, ano niya yung masasabi mo. Sabi ni Bong Revilla, laban lang niya. I love you all, laban lang. Kita ninyo mga kababayan, si Bong Revilla, parte ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya mali yung mga sinasabi nila na may kinikilingan. Basta't may ebidensya po kung saan dalhin ang ebidensya sa mga ginawang investigasyon. Yon ang direksyon mga kababayan ng ating administrasyon. Dapat panagutin ang dapat managot. Ayan flood control mess, Sandigan Bayan defers Revilla arraignment anyo. Dinala siya sa Sandigan pero na-defer, resetting the proceedings to February 16. Sa sesyon kanina mga kababayan ng Anti-Graft Court, 3rd Division, nireschedule niya ang arraignment ni Revilla in Juanito Mendoza, accountant of DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, pending the resolution of their motion for reconsideration. Meanwhile, sabi dito sa balita, 5 of their co-accused DPWH engineers, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Archie Dumasig, Emilia Watt, and cashier Cristina May del Rosario Pineda pleaded not guilty to the malversation charge during their arraignment kanina. Pero anya Mr. Maravillas, ang nakakapagtaka parang yung iba pang mga senador na nasa sangkot, lalo na si Chis Escudero, biglang nagiba yung ihip ng hangin ni Ping Lacson. Sabi nga natin kanina sa live natin mga kababayan doon sa live with Dante M. Baka may gapangan. Sabi kasi po ni Ping Lacson sa interview ng DCWB ng GMA. Nandun niya sa second category sila with Martin Romualdez. Hindi pa niya sila off the hook. Paano nangyari na kasama doon sa second category si Chis Escudero? Pwede pa si Martin Romualdez. Pero si Chis Escudero dapat nauna na sa partial report na bago biglang mag-leak at nang mag-withdraw ng pirma si Mig Subiri, JBRC to, saka po si Win Gatchalian. Di ba? Kasama si Chis doon sa partial report na inirekomenda for filing ng plunder case. Biglang nagbago. Ang may mag-attempt na leadership change mga kababayan sa Senado, yung attempt kudita. Di ba po? Bakit nagkaganon mga kababayan? Kaya tama itong post ni Dakakiraki. Where is Chis Escudero, sabi niya? Outside of the unofficial BRC report, there is no investigative piece on him. Media has been hounding even the most far-fetched stories and issues on SMNR while being eerily silent on Chis Escudero. It's as though the media is purposely avoiding him. Where there's smoke, there is fire, anya. The evidence is there and there's bound to be more. Moreover, how can Lacson lump Chis and Speaker Martin in the same category when Yusek Bernardo gave clear testimony that he is an eyewitness to Chis' involvement in the DPWH scam? Is Yusek Bernardo's testimony no longer viable when it comes to Chis Escudero? Is the Senate really protecting Chis Escudero as alleged by so many Filipinos? Yan ang tanong mga kababayan. Ito yung balita, pakinggan ninyo. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lump biglang sila. tumalon sa second category si Chis Escudero. Well, nabanggit yung mga pangalan nila. Walang direktamente na tinanggap nila yung pera.
while I was attending the confirmation Ito hearing yung of Secretary Bunoan sometime in August tinuro mismo ni 2022, Yusek I Bernardo. was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Malinaw, mga kababayan. Sa mismong affidavit, hindi fake ang notaryo nun. Hindi tulad ng testimony ni Gutesa. Hindi kino-coach si Yusek Bernardo. Hindi tulad ni Gutesa, kino-coach pa ni Marcoleta. Paano nasama? Doon sa second category, si Cheese Escudero. Pwede pa si Martin Romualdez kasi na-mention lang, hearsay. Pero kasama sa Blue Ribbon Committee Report. Una na mga kababayan na lumabas, partial report, 3 mga senador biglang nagbago, hindi nakasama si Cheese. Si Jinggoy na lang pagkatapos may milagro na nangyari. Kasi Villanueva ang kasama, lumalabas dito sa latest na statement ni Ping Lacson. Masisira ka niyan, Ping? Pag ganyan po, ang ibig sabihin, nag-give in ka sa pressure. Matindi ang pressure ng mga kasama mo diyan sa Senado. Di ba? Yan ang magiging ang iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino. Sayang yan ang paghanga namin. Sayang yung paghanga sa'yo. Na sabi nga natin, the most competent and credible sana na Blue Ribbon Chairman, kayo po yon. After na may attempt sa Senate leadership ng kudita, ito na mga kababayan yung lumabas sa interview kay Ping Lacson. Biglang nasama si Cheese Escudero sa second category na for further investigation pa daw, mga kababayan. So kaduda-duda na tuloy na nagkaroon mga kababayan ng gapangan. Pati media mga kababayan, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media. Ay mga dati kong kasama sa mainstream dyan sa Maynila, bakit hindi ninyo tawagan si Cheese Escudero at tanungin bakit dati sunod-sunod yung papresko niya noon sa impeachment ni Sara Duterte. Pagkatapos ngayon nakakabinging katahimikan. Wala nang press con si Cheese. O di ba? Kung ordinaryong mambabatas ito mga kababayan si Cheese Escudero, pinupulutan na siya ng mainstream media. Pero parang bakit tahimik? Di ba? Pagdating mga kababayan kay Cheese Escudero ay kay Martin Romualdez, laging pinagpipista ng mainstream. May double standard ba? Mga kasama natin sa mainstream media, bakit wala nang nagko-cover kay Cheese Escudero ngayon? After na i-recommenda, mag-leak yung partial report, kasama siya sa nire-recommenda for filing ng plunder. Afterwards, ang sunod na pa-interview ni Ping Lacson, hindi nakasama doon. Sa second category na si Cheese Escudero with Martin Romualdez. Hindi pwede. Sa iyo nakapirma doon? Kahit sa Bicam, si Martin, hindi nakapirma at hindi kasama sa Bicam. Si Cheese ang pumunta doon mismo sa not once but twice na ulikam sa Congress na ang sabi, ang malamang na kausap si Saldico. Bakit ganun? Di ba? Pagkatapos maririnig natin ngayon kay Ping Lacson, nasa second category na lang si Cheese Escudero. Ano nangyari? Iyan yung mga facts. 142 billion pinasok sa 2025 budget sa Bicam. Ang mga proyekting ito ay wala sa NEP. Lumitaw lamang sa Bicam. Pumabor sa political allies ni Cheese at sa kanya mismo. Doon inallocate sa Bulacan, pati sa Sorsogon. Siya yung unang Senate President na sumali sa Bicam.
Na ang ibig sabihin yan, direkta yung influence niya. Hindi siya observer, hindi bystander. Pagkatapos, nasa second category na lang. Si Martin ang dapat talaga sa second category. Tama yon. Pero kung isama si Cheese, kaduda-duda na for investigation pa si Cheese, napakalinaw yung mga testimony, lalo na po ni Yusek Bernardo. Kung tingnan ninyo yung weight, mga kababayan, ng testimony ni Yusek Bernardo, sinumpa ang salaysay niya, malayo naman doon sa kay Gutesa na alatadong gawa-gawa lang. Hindi ko sinabi na may gawa nun si Marcoleta mismo. Hindi ko man sinabi, mga kababayan. Pero ang makaduda po, bakit mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa kaysa si Gutesa mismo? Ano ba? Ito, i-replika mga kababayan yung comedy. Kamot tolo si Gutesa, mga kababayan, pinagalitan ni Marcoleta. Kamali sa script. Pinagtawa na. Huwag ka niya nagmamadali. Kung ano nakasulat, yun ang babasahin mo. Paragraph, 12 yata yun sinabi. Pinagluluko tayo, mga kababayan. Pagkatapos, yun ang nagtuturo kay Martin Romualdez. Hindi mapanindigan yung kanyang testimony, yung kanyang affidavit, nagtago na. Si Yusek Bernardo, hindi nagtago. And in fact, inadmit na nga sa Witness Protection Program. Di ba? So, malabo na isama sa second category si Cheese Escudero, itinuro ni Yusek Bernardo. Tulad ng category ni Martin Romualdez. Dito po sa report ng Senate Blue Ribbon Committee. So, nakakaduda, mga kababayan. Yung kickback allegations po laban sa kanya, hindi po yung chismis. Seryoso na aligasyon. Mabigat na testimony, mga kababayan. Isang dating opisyal mismo, mataas na opisyal, si Yusek Bernardo, inugnay si Cheese Escudero sa kickback scheme. Dinitali niya kung paano dumado yung pondo. Sa normal po na takbo ng media, ang ganitong kwento, headline agad siya. Pero di kayo nakakalata, sa kasong ito parang dead air. Doon, mga kababayan, sa unofficial BRC report, so yung Blue Ribbon Committee report, hindi po siya opinion. Rekomendasyon yon ng mabibigat na kaso na nagre-rekomenda po ng kasong plunder, malversation, at iba pang criminal charges laban sa tatlong senador, si Cheese Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy, pati iba pang mga opisyal. Kasama doon si Bong Revilla, si Saldico, tapos may isa pang kongresuman, si Uy. So, bakit walang follow-through? Tahimik yung mainstream media. Baka tinatawagan din siya, nag-refuse siguro na magsalita pa. Baka ganon. Kaya walang balita. Tahimik si Cheese. Dati nagpa-presko ngayon, hindi na, nagsasalita. Tapos biglang natanggal yung kanyang pangalan doon sa first category. Nandun na sa pangalawa. Nandun na lang yung dalawa, si Jinggoy at saka si Villanueva. Di ba, mga kababayan? May milagro. So, ang katahimikan ng mainstream media, mga kababayan, sa isyong ito, may ibig sabihin yan, may pagkampi. Maybe, binibigyan ng proteksyon. Baka nakikipagsabuatan. O sabi dito, nagkukontinuar. Di ba? So, this is a challenge sa mainstream media, yung ating mga kasama. Nandyan kayo, di ba? Kulitin ninyo. Pati si Ping Lacson. Itanong kay Ping Lacson, bakit biglang nasama sa second category si Cheese Escudero? Pero sa unang BRC report, kasama siya sa nire-recommend. Lumabas sa mga balita po. Ito yung mga naunang report. Tatlong senador kabilang sa inirekomenda sa draft Blue Ribbon Report na kasuhan tungkol sa flood control issues. Si Ping Lacson mismo yung nagsabi. Kinonfirm niya last week. Yan. Ayon kay Lacson, kabilang sa nirekomenda
sa draft report ng committee na kasuhan si Joel Villanueva, Jingo Estrada at Chis Escudero. Dating Senador Bong Revilla, Saldico, Mitch Kahayon Oy. Yun nga sinabi ko, reality sa ground. We are recommending them to undergo preliminary investigation and they are already undergoing PI. So why would we go against what's already happening? Sabi po ni Lacson. Tapos kahapon, iba na yung sinasabi ni Ping Lacson. Nasa second category na si Chis Escudero. Kaya tama itong sinasabi ni Dakaki Raki. Where is Chis Escudero? Outside of the unofficial BRC report, there is no investigative piece on him. Media has been hounding even the most far-fetched stories and issues on SMNR while being eerily silent on Chis Escudero. It's as though the media is purposely avoiding him. Where there's a smoke, there's a fire. The evidence is there and there's bound to be more. Moreover, how can Lacson lump Chis and Speaker Martin in the same category when Yusek Bernardo gave clear testimony that he is an eyewitness to Chis' involvement in the DPWH scam? Is Yusek Bernardo's testimony no longer viable when it comes to Chis Escudero? Is the Senate really protecting Chis Escudero as alleged by so many Filipinos? Nagbago bigla. Nangyari lang yung attempt natanggalin si Tito Sen bilang Senate President. At kasama si Ping Lacson gustong agawin. Hindi nga nagtagumpay pero yung pressure mga kababayan, may negosasyon siguro na nangyari within. Sige niya. Kaga hindi ninyo ako dyan tinanggal, sinama ninyo ako dyan. Do or die na to. Pagalo ang balat sa tinalupan. Malamang may ganon, mga kababayan. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Yung statement ni Ping Lacson biglang lumambot pagdating kay Chis Escudero. Ano ba ang nangyayari sa Senado? Huwag kampi-kampihan. Kung ano dapat ang lumabas sa investigasyon, yun. Ano nasa dokumento? Ano nasa ebidensya? Huwag ganyan, Senator Ping. Masisira niyan ang credibility mo. Yung paghanga ng mga tao na matino kayong senador. Kayo ang pinakang straight, most qualified as chairman committee ng Blue Ribbon, parang iba na ngayon. Di ba, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Ayon po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Yan sabi ni Yolitan, ovarian cancer survivor po. Barley did not just save my life. It gave me
a new life. Noong 2019, si Yoli faced the fight of her life. Through surgery in harsh chemotherapy, I am worldwide. Amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster at saka trusted by survivors. Ganon din yung cancer survivor na si actress Maritone Fernandez. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan ang live streaming niya, mga kababayan, live selling. Sa mga mahilig magpa-spa, try ninyo po sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Prestige Bay, Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.